my beloved Boss Mike Cervera. Nandito na yung dalawang gwapo na aking mga kaibigan. Please welcome Dr. Attorney DJ Jimenez Pasap! Ayun, ang gwapo talaga. Wala kang boses, wala kang audio. Attorney, wala kang audio. Yun, Ayan, Ayan, so, Ati ka muna. Magandang gabi sa mga nakikinig sa'yo, no? Siyempre, nainggit tayo, baka para maging kagaya din tayo ni Boss Mike, pakapi-kapi na lang at saka nakashades. Ayos ba yan? Ayos. Teka muna, nasan na si Professor? Oo. Hindi pa ba ready? Prop! Andito na si DJ. Mga kababayan, papakilala ko lang po sa inyo. Ito pong ating bisita, siguro ay napanood nyo na ng ilang beses dito sa ating channel, mga kababayan. Ito po ay isang batikang abogado at isang batikang profesor din na nagtuturo sa usaping batas. May doctorate degree po yan at premiado po yan. Pinarangalan ng Maynila na ano ba yung parangal na yon, brother? Ay, attorney? Tawag Manileño, natatanging Manileño, sinarangan ng kasanayan sa batas. Yun, kita nyo? Premiado yan. Wag na nating wag na nating ungkatin yung iba pa kasi baka mainggit lang kayo. Ito na. Ang susunod na ating bisita, mga kababayan, walang iba, kilalang kilala nyo to. Dahil ito'y naglingkod na rin sa gobyerno, kilalang profesor sa Ateneo, sa Lasal, at sa mga marami pang mga sikat na paaralan. Walang iba kung hindi si Professor Ed Tayaw! Yun, Ang pogi naman ng magandang gabi po, magandang gabi sa mga kapitapitagang mga rockstar. Yun. Prof, pakilala mo na yung sarili mo kasi baka mahirapan ako. Hanggang bukas yung pagpapakilala ko sa'yo. Ikaw na magpakilala? Well, alam mo naman, Mike, basta sinabing Prof. Ed Tayaw, okay na yan. Ang importante naman yung mga mapapag-usapan natin na ngayon. So makikita ng mga tagahanga mo kung yung mga inimbita mo dapat lang na iniimbita o hindi. Baka may i-promote kayo bago tayo mag-umpisa. Idagdag ko lang, yan si Professor Ed Tayaw ay kilalang-kilala yan lalo na sa mainstream media. So bago pa nauso yung ating internet vlogging and vlogging, yan si Ed is oftentimes interviewed sa mainstream media. At pagdating sa usaping political, siya ay kilalang political analyst. Yan. Kaya maraming salamat at nakasama natin si Prof. Ed para makapagbigay ng ibang perspektibo sa mga usaping nangyayari sa paligid. Eto pa. Ay dadagdag ko. Eto naman mga basita. Total pinuri na ni Attorney DJ Jimenez itong si Professor Ed Tayaw. Pupurihin naman natin si DJ Jimenez, si Attorney DJ Jimenez. Siya po yung napapanood po ninyo na mga iniimbitahan ng mga mainstream media para interviewin at kuhanan ng mga opinyon, pananaw, patungkol sa mga nangyayari at usaping batas. Siya po yun. Lagi po yan ini-interview ni Katunying, sa Channel 5, 7, saka Channel 2, mga kababayan, si Attorney DJ Jimenez. At si Professor Ed Tayaw naman, naku mga kababayan, dekalibreng political analyst ito. Bigatin yung mga kasama natin.
Wala akong pambobola dyan. Kahit i-search nyo, ha? Gumamit na kayo ng Google, Encyclopedia. Wag lang Webster Dictionary. Wala sila ron. Eto na. Importante, Boss Mike, huwag mong kalimutan, tayo isang siklista, no? Baka may mga cyclist dyan sa iyong mga nakikinig. So, ako po isang MTB biker. Yan. Yan, biker yan si Attorney DJ. Si kami ni Prof. Ed Tayaw, kami? Starbucks boy. Ay ngayon umpisa na natin para hindi ko na kayo maabala ng matagal. Prof, attorney. Ngayon, maraming nangyayari ngayon na talaga namang ikinakalito ng marami nating mga kababayan patungkol sa mga nangyayaring usaping pampolitika at usaping legal. Ito nga po itong gwapong dalawang bisita natin, attorney, Prof. Siguro unahin ko na muna si Prof, Prof. Kasi nagiging issue ngayon na ang West Philippine Sea ay nawawala daw sa mapa. Ano po masasabi nyo doon? Alam mo, Mike, magandang nabanggit mo yan, kasi nakakatawa yung nagsasabi na inimbento lang yung West Philippine Sea. Para po sa kaalaman ng mga tagahanga mo, mga nanonood sa atin, alam po ninyo ang pagbibigay ng pangalan sa mga teritoryo, sa mga lugar, hindi yan kumbaga tawag dito, hindi isang organisasyon lang ang pwedeng magbigay niyan. Kasi ang punot dulo niyan, sabi nila, hindi daw yan pinangalanan ng international organization. Actually, International Maritime Organization. Actually, mapping pala organization, IMO. Pero actually, hindi ibig sabihin na hindi pwedeng pangalanan ng isang bansa ang mga teritoryo niya. Ang pinaka-perfect na example, yung pinakabago, itong ginawa ng Estados Unidos. Yung dating Gulf of Mexico, ang tawag na ngayon ay Gulf of America. Kasi depende sa perspektibo mo Pero iba yung issue ng West Philippine Sea. Unang-una, yung West Philippine Sea at South China Sea, magkaiba yan. Okay? Yung South China Sea, of course, that's the extent of the whole sea, yung karagatan, na kumbaga nasa pinaggigitnaan, pinaggigitnaan ng bansang China at ng Pilipinas, ng Malaysia, ng Vietnam. Yan yung kabuuan ng South China Sea hanggang doon sa norte, sa north part, ang area ng Japan at South Korea. Yan lahat South China Sea. Okay. Tagal ng pangalan niyang South China Sea. Pero yung West Philippine Sea, pinangalanan yan to emphasize the place where yung teritoryo natin at saka yung meron tayong tinatawag na territorial rights or part ng exclusive economic zone. Pasensya na po, medyo nagiging technical. Pero gusto ko lang i-emphasize, magkaiba yung South China Sea at West Philippine Sea. Saan galing ngayon itong West Philippine Sea? Hindi din po yan inimbento. Yan po ay hango sa dalawang importanteng international document. Una, yung United Nations Convention on the Law of the Sea, na sa totoo lang, isa po sa mga pinakaunang UNCLOS, isa sa mga pinakaunang lumagda ng UNCLOS, yung kalaban natin, yung China. Kaya nagtataka ko kung bakit ang lumalabas hindi nila nire-recognize, hindi nila nire-respeto ang UNCLOS. Kasi yun yung implikasyon noon, may mga instances na sinasabi nila, nire-respeto nila, nire-recognize nila kasi signatory sila. Pero kumbaga selective, may instances na sinasabi nila, hindi nila nire-respeto. Kasi yun din yung implikasyon nung sinabi ng bansang China na hindi nila nire-respeto yung naging desisyon ng arbitral tribunal. Na yun yung naging definitive international document na nagsasabi na itong West Philippine Sea atin.
So hindi medyo sorry pero kalokohan yung nagsasabi na walang WPS, no? Ang dami puputulin na sana kita doon, puputulin na sana kita doon. Dahil nga meron tumatakbong senador na sinasabi nga, wala, yan ay imahinasyon nyo lang, gawa-gawa lang ninyo yan. Sino ba kakampi niyan? So talagang kakampi pa talaga yung China, no? Hindi lang yung China ang kakampi dyan. In fact, meron akong pinost Kasi merong nagtatanong sa mga pinopost ko, sino daw ba yung maka-China? Sabi ko, actually, kung ikaw ay talagang sinusundan mo, no, you're closely following itong mga pronouncements ng ating mga leader. Kasi hindi pwedeng hindi natin susundan ito, no? Dahil sa whether we like it or not, yung galaw ng mga leader natin, apektado tayo Pero sino sa mga naging pangulo natin ang lumalabas na talagang malapit sa bansang China? No, alam mo, isa ako sa mga guilty noon na nagdedepensa diyan sa sinasabing China pivot, no? At sa totoo naman na marami namang naging magandang implikasyon 'yon kasi hindi na tayo nakatali lang sa pagbili, lalong-lalo na ng mga armas. Dati-dati kasi sa Estados Unidos lang tayo bumibili. Pasensya na, Doc DJ, no, medyo humahaba. Nung panahon ni Presidente Noynoy, halimbawa, napakayabang nila, no? Sabi nila, balik na tayo sa supersonic age. Biglang nakabili tayo ulit ng mga supersonic jets. Pagdating dito, Boss Mike, Doc DJ, walang missiles. At ang rason doon, iba daw pala yung kasunduan sa pagbili ng missiles kasi weapons of mass destruction yan or WMD doon sa pagbili ng supersonic jet. So kumbaga parang pwede kang bumili ng baril pero hindi ka pwedeng bumili ng bala. Medyo nakakainis yung ganong logic, Fast forward, parang nabudol, Nabudol. Parang ganoon ang kahit na sinong tanungin mo, maiinis talaga. Bansang Estados Unidos po ito, Kung sinasabi natin na talaga, hi TPL, magandang gabi. Nandiyan yung ating kasama. Paki-shoutout paki-follow po si TPL3, ha. Anyway, so ang tawag dito, yun ang rason yun ang isa sa mga rason ng dating Pangulong Duterte kung bakit sabi niya hindi na tayo dapat limitado lang sa Estados Unidos. At gano'n na nga nangyari. Alam mo, gumanda yung kahit papano na update yung ating armed forces, ang ating kapulisan. Marami na tayong nabibilan ngayon. Nakabili tayo sa Israel, sa Turkey, marami, no? May mga nalibre tayo galing ng Russia, galing ng China. Hindi ko lang alam kung gumagana pa hanggang ngayon, pero sabi nga ni Idol DJ, pagka galing ng China, may mga reliable naman dyan. So, Prof, may tanong ako karagdagan. Oo. So, matanong ko lang, ano ngayon, para sa iyo kasi naging party ka ng administrasyon ni Digong. Ngayon, di ba? Naging party ka rin ng administrasyon ni Pangulo. Yes. So, ang tanong ngayon, bilang ikaw ay naging parte ng dalawang administrasyon na yan, sa iyong palagay at pagkakaunawa at nakikita, ano ngayon ang mas maganda na ginagawa ng pamalaang nakaraan at kasalukuyan sa paghahanda ng depensa natin para sa ating bansa? Ibig sabihin, siyempre, anuman mangyari, magkaroon man ng kaguluhan, dapat yan pinaghahandaan. Sa tingin mo, sa dalawa na administrasyon, nakaraan at kasalukuyan, alin ang mas higit para sa iyo? Actually, kung tutuusin, Mike, to be fair naman, pareho namang meron namang naiambag. Kaya nga, katulad ng sinabi ko kanina, isa sa mga rason kung bakit dinidepensahan ko yan. Kasi sa totoo lang, yun na nga, nung bago dumating si Pangulong Digong, nakatali tayo sa Estados Unidos sa pagbili ng mga armas. Sa pagbili ng mga armas, ha? So, yun yung kulatilya doon. Hindi naman ibig sabihin nakatali tayo sa lahat ng ginagawa. Kumbaga, hindi lahat ng sinasabi ng Estados Unidos sinusunod natin. Anong pruweba ko dyan? Ang pruweba ko dyan yung 1991 US Bases Agreement.
Kaya natin kontrolado na ngayon yung Clark at saka ang Subic, kasi humindi tayo sa Estados Unidos. Hindi tayo basta sunod-sunuran lang, no? Pero kung ang tanong ngayon dito, ba't ayaw mo makipagkaibigan sa bansang China? Hindi natin ayaw makipagkaibigan sa bansang China. Kaya lang, kumbaga sa manliligaw, nire-rape ka na nga eh. O, sasagutin mo pa ba yan na hindi na pagliligaw yung ginagawa sa iyo, binabastos ka na. At saka kumpara doon sa mga ginawa ng China sa mga bansang Africa, mga bansa sa Africa, at kahit sa mga kapitbahay natin, yung tinatawag na death trap, paano pa natin i-consider yung China? Anong ginagawa ang maganda ngayon ng Pangulo natin, Pangulong Marcos? Kumpara sa dating gobyerno, ngayon talagang sa akin I may be wrong at ang sinasabi nga nila maka-Amerikano tayo. Para sa akin, hindi maka-Amerikano yung ginagawa ng gobyerno natin. Kung hindi, binabalikan natin yung totoong sinasabi na wala tayong pinapanigan. Kung Estados Unidos, kung China, kaibigan natin lahat yan. Bakit nga sabi nila, bakit may EDCA? Matagal na natin kasing kaibigan yung Estados Unidos warts and all. Kumbaga, mas kilala natin yung Estados Unidos. Again, hindi natin sinasabing malinis sila, maayos sila, no? Lahat naman ng bansa nakakaibiganin mo, may self-interest yan. It's just a question now of how you will manage, no, relating with them. Ang problema, parang ang tawag dito, winner take all ang gustong mangyari ng ibang grupo, no? Gusto nila kung China lang, no? Tapos sila lang yung may karapatang na magsabi na patriotic sila, na nationalist. Diyos ko naman, medyo hindi tatama yun. So, sa madaling salita, ano masigit? Kasi hindi nasagot yung masigit. Mas lamang ba? Kasi sa dalawa na yan laging may mas lamang Alam sa mo, pananaw mo, Prof. Alam mo sa akin, mas lamang in terms of ano yung mas tamang approach. Sa akin, mas tamang approach itong... In general na, syempre. Hindi, mas tamang approach in the sense na talagang kaibigan natin lahat, hindi natin basta sinalya lang yung Estados Unidos. Hindi katulad nung nakaraang gobyerno na sinasabi na hindi maka-China, pero sa kabilang banda, lumalabas, talagang maka-China pala talaga tayo. Naku, hahaba yung usapan natin at makikita natin kung bakit sinasabi kong naging maka-China tayo nung nakaraang administrasyon. Grabe, no? So, at least sa'yo nagaling na talagang maka-China yung nakaraang administrasyon, ano? Pero nagbabago sila ng tono ngayon, kasi eleksyon Ayun na nga. Di ba si Bongo, rectine na natin itong mga politikong ito. Ayoko magsalita ng hindi maganda ngayon. Nakakahiya sa mga bisita. Minsan kasi may pabigla akong salita Alam mo, Mike, doon sa usapin ng West Philippine Seas, regardless doon sa nagpi-flip-flop ng posisyon yung mga ibang politiko, pero napakahalagang maintindihan ng mga nakikinig sa'yo na bawat bansa kasi na nasa paligid ng South China Sea, meron tayong tinatawag na yung binanggit kanina ni Prof na ECC, yung Exclusive Economic Zone. Ito parang 200 nautical miles mula dun sa dulo ng bansa. Exclusive Economic Zone mo yan. Ibig sabihin, ikaw ang may karapatang kung humuli ng mga isda, ikaw ang may karapatang ng fishing, etc. Ngayon, hindi bago yung magpapangalan ng bansa ng terminology niya doon sa nasasakop niya na yan. Pilipinas na tinatawag nga niya na West Philippine Seas. Dahil bago pa ito, no less than yung Vietnam, yung kanilang ECC, ang tawag naman nila East Sea. At andyan din naman yung Indonesia, ang tawag naman nila North Natuna Sea. So, bawat isang bansa na may claim sa South China Sea, yung sa kanilang ECC, pinapangalanan talaga nila yan. At sa atin, hindi na bago. Kaya dapat lang siguro na maging malinaw ang mga
iboboto natin kung anong posisyon nila rito. Yan. Yun lang nakakatuwa o nakakatawang isipin na may mga iba na nagbabago. Nung una sinasabi, wala, pero ngayon meron na. Pero sa totoo lang, dapat talaga meron dahil sa usaping legal, yan ay isang karapatan natin. Dati walang pakialam, biglang sumisigaw, mahal kong bayan! Yung ba yun, Attorney Prof? Siyempre, nanalo tayo dun sa kaso, no? Sa International Tribunal laban sa China. So, malaking kailangan i-impose natin yun. Ang problema nga lang sa ganitong usapin, wala kasing way of executing it. Kaya minsan makikita mo rin na mas maganda talaga kung magkakaroon ng... You really have to approach it. Medyo hindi siya single formula lang eh. Kumbaga medyo masyado siyang complex din eh. Pero bottom line, hindi natin pwedeng isang tabi. Pero yung sinasabi mo, attorney, na dapat i-impose natin yung nakarang administrasyon, pinunit lang yung pinanalo natin eh. At sinabi pa niya noon tubig lang yan. Ay, bigay nyo na yan. Marami yan doon sa Davao. Di ba? Natandaan nyo yun? Exactly. Yun yung isang bagay na medyo nakakalungkot talaga kasi although wala namang perfectong administrasyon, pero talagang dapat, no? Isa yan sa mga importanteng bagay na dapat ay kinonsidera. Pero yun nga ang problema dyan Parang, alam mo, for the longest time, ang tahimik nila dyan sa nangyayari dyan sa West Philippine Sea. At ito nga, itong nangyari noong June 2019. Ito yung tinitingnan ko dito sa notes ko. Klarong-klaro itong pronouncement ng dating Pangulo. Yung mga nabangga at may mga namatay dito, no, na mga seafarers. Ang sabi niya, no, unang-una, ano yung sinabi niya dito? Teka, ang hirap nitong, dapat to naka-ready yung ano mo kaagad Duterte dismissed the incident as a little maritime accident. Ayan na nga. Okay? Tapos, the president also said he will ignore the country's unprecedented victory in The Hague. Ito yung referring to the ruling which rejected China's massive claim of the entire South China Sea, the Spratly Island, as well as the Panganiban Reef, Ayungin, and Recto Bank within the Philippines Exclusive Economic Zone. So lumabas yan lumabas yan nung June. Nangyari noong June 2019, lumabas itong mga pronouncement na ito noong September 2019. I-search po ninyo yung mga balita, nandyan pa naman yan. Yan. Attorney, ano masasabi mo doon sa sinabi ni Prof? Na talagang maraming balita doon na talagang para bang ang dating nakaraang administrasyon binaliwala yung ating karapatan diyan sa karagatan na dapat ang nakikinabang ay yung mga taong bayang Pilipino. Well, let's hope na hindi pa huli ang lahat na yung ating administrasyon ay I think malinaw naman din yung pronouncement ni Pangulong Marcos na pagdating sa West Philippine Seas. Yes. Talagang lalabanin natin yan at ang ating national defense naman ay pinapakita naman nila na at all cost talagang poprotektahan yan. Yes, pero kaya ng sinabi ko kanina, siyempre, mahirap din naman na i-encourage mo na makikipag-gera tayo sa China. So, may mga iba pang paraan. No? Sana ma-explore kung ano man ito. At yan nga, nagkaroon na tayo ng mga ilang batas, no? Yung 7-dash line, ini-improve naman. It's an evolving thing, no? Hindi lang nagtatapos yan dito sa administrasyon na ito. At yung mga iboboto natin na mga politiko sa darating na halalan, siguro importante na malinaw yung mga magiging posisyon nito sa West Philippine Seas at kung ano pa man yung mga batas
na ano na isusulong nila para maprotektahan yung ating interes. Maganda, sususugan ko yan na Idol DJ, no? Alam mo, sa totoo lang, hindi naman porke sinasabi natin na atin yan. Kasi hindi naman natin sinasabi lang na atin yan. Hindi natin yan kumbaga inaangkin. Yung sinasabi natin na atin yan, katulad nung napag-usapan natin, maraming basihan ng mga dokumento yan. At kahit mismo ang bansang China, signatory. Yan nga po yung UNCLOS. Hindi ibig sabihin na sinasabi na natin na atin yung yung West Philippine Sea, ibig sabihin, gusto na natin makipag-away. Medyo ang layo naman yata nung ganung usapan. Ano? Pangalawa, yun na nga ang tanong ko dito. Bakit for the longest time, pag tinatanong mo sila, parang tahimik sila dito sa issue na to. At sinabi sa sinegoy na nga ni Idol DJ Mike, itong mga iboboto. Okay. Una, qualification. Sa akin, tatlong bagay yan, qualification. Ito ba nag-aral, nakapagtapos ba? Importante po yun, no, mga kababayan, kasi kung ikaw nag-a-apply, na ikaw kumbaga service crew sa isang fast food, kailangan mo nga ng resume na ikaw nakapag-aral. Merong requirement. Tumatakbo kang senador. Paano yun? O pangalawa, nakapag-aral ka, merong sabi, abogado. Okay. Yung bang abogadong yon o yung bang inhinyero, yung bang arkitekto na sinasabi niya, no, yun ang kanyang background, nagamit ba niya yung profesyon niya? Kasi papasok doon sa pangatlong requirement, track record. Kasi ang daming abogado, alam mo yan, Idol DJ, no? Pero hindi porke abogado ka, ibig sabihin pareho na kayo nung lahat ng abogado. I'm sure you will agree, iba't ibang klaseng abogado yan. Mas makikita. Teka mo na, puputulin kita, may naalala ko Oo. Ito liliwanagin ko lang. Sabi ni Prof. Ed, hindi porke pare-parehas na abogado, ay pare-parehas na dekalidad tulad ni Atty. Exactly. Iba-ibang level yan. Merong mga nasa level na ganito, may babaytang at may babaytang at may babaytang. Exactly. Ang kaya yung isang abogado ron. Pero teka muna, bago natin ituloy, sorry, Prof. Ed, may tanong sa iyo. Pakitanong kung wala ba tayong naka-overlap na mga bansal sa ating ECC daw. Oo, ano ba yung bansal? Baka bansa ang tinatanong niya kung may nag-overlap. Ako na sasagot niyan. Yun nga yung kiniklaim ng China. Dahil nga sa kanilang 7-dash line, yun, nasasakop daw, may sinasakop rin sila sa atin. So parang yun yung conflict, no? Meron daw silang historical claim on those. Pero dinispute nga natin yun at sinabi ng International Tribunal ay tayo ang may karapatan. Pero yun nga, China, basically, yun ang bansa, no? So yun yung sagot doon. Yung sinasabi na nag-o-overlap, hindi yan, kumbaga, hindi totoo na may nag-o-overlap kasi meron na ngang desisyon Meron nga mga basehan ng mga international na mga dokumento. Parang isa lang yata yung bansa na nagsasabi na nag-o-overlap. Kaya kapag merong nagmamagaling, lalong-lalo na sa social media, na biglang babanat sa akin, Prof, meron bang WPS? Kapag ganun na mga banat, alam ko na kagad kung saan galing Actually, hindi lang China, no? Yung pagdating doon sa Kalayaan Islands, na yung tinatawag nating Spratly, even yung Taiwan, nagkiklaim din yun. May mga ganong conflicts talaga. So, even Malaysia and Brunei, so may mga kine-claim din sila doon sa group of islands. Kaya nga ito ay isang bagay na napaka-complex din. Hindi din madali ang solusyon. Kung tutuusin, doon mo din makita sana yung wisdom dati nung dating Pangulo na dapat magkakasama lahat to resolve it. Pero hindi nag-work. Pero hindi rin dahilan para bibitawan mo. Kailangan patuloy yung susulong mo na actually ako, tingin ko diyang formula ang
Southeast Asian countries talagang dapat magsama-sama laban sa China. Tama. Para mapilit natin ang China na, sige, we resolve this amicably. Actually, may tanong dito. Meron ng ganong initiative, no? May tanong dito. Ito siguro, sige, Prof, ikaw muna, tuloy mo lang. Oo, klaruhin ko lang, Boss Mike. Yung overlap na sinasabi na conflicting, conflicting kasi nga merong counterclaim ang China. Pero pagka tiningnan mo yung claim ng Malaysia, Vietnam, Indonesia, actually, hindi mo makikita na nag-o-overlap yan no? So siguro merong konti sa bansang Vietnam pero na-settle na rin yan. Ngayon, yung sinasabi ni Idol DJ, nangyayari na yan, no? And for ang tawag dito, disclosure, no? Ang naging papel ko sa gobyerno recently tungkol nga po sa maritime, no? At isa yan sa mga inisyatiba natin at meron na ngang tinatawag na Joint Maritime Law Enforcement between Southeast Asian countries. Kaya lang, alam mo talagang higante yung kalaban mo, no? Kaya hindi kayang gumalaw ng ASEAN na isang aggregation, no? Isang kumbaga united front. Kasi may mga bansa na whether we like it or not, literally kontrolado ng China yan, no? Papangalanan na natin Cambodia and Myanmar. Ang problema kasi kung pagka merong ganung nai-impluwensyahan ng China, wag naman sabihin natin kontrolado, na-impluwensyahan. Ang ASEAN kasi pagka nagdedesisyon, hindi pwedeng meron kahit isa lang nakokontra. Hindi pwede. Kasi ang tawag dito, ang decision making nila diyan unanimous dapat palagi, no? So yun ang problema, yun ang challenge pagdating sa Southeast Asian nations. But essentially, at least doon sa mga magkakatabing bansa, meron na ngang group chat yan sa totoo lang, So nag-uusap yung mga yan. Prof, ikaw siguro ang makakasagot nito. Kasi may nag-comment dito, Boss Mike, napapasama ka doon sa lineup ng senator sa isang vlogger. Eto yan hindi porke sinasama nila ako natutuwa ako. Oo. Eto po kasi, ang pagiging senador ay kailangan maalam sa batas kasi gagawa ka ng batas. Sa pinakasimple na paliwanag para maunawaan ng maraming nating mga tagapakinig, Prof, ano ba ang pwedeng maititip natin na maging batayan nila sa pagpili ng kandidato etong parating na Lunes? Botohan na Oo. Ginawa natin yan. Ginawa natin yan nila Idol DJ. Nakita mo rin yan Boss Mike. Nagsalita ka nga doon sa training natin ng mga youth leaders, no, sa Antipolo. Meron tayong 6 na puntos diyan. At tingnan po ninyo yung Facebook page ng grupo namin, no, yung Levelers. Makikita ninyo doon kung ano yung ibig sabihin ng bottom. Pero yung 6 na puntos na yon, pwede nga nating i-summarize doon sa 3 kinuwento ko kanina. Una, tingnan ninyo, nakatapos ba yan? Importanteng nakatapos yan kasi hindi naman mabibigay ka lang ng 10,000, 5,000 o mabibigay ng hoodie. Hindi naman ganun lang ang gagawin mo sa Senado. No? Medyo kalokohan kapag sinabing wala akong programa, no, tutulong lang ako. Kung ganun pala, di pumunta ka na lang sa Red Cross, no? O pumunta ka na lang sa Caritas, o tumulong ka na lang doon. Hindi mo kailangan maging senador kasi gagawa ka ng batas diyan So kailangan mo yung unang-una background. Pangalawa, pagka sinabi mong background, titingnan mo ngayon kung ano yung profession niya, no? At kaya nga kanina binigay ko example, abogado ba yan, inhinyero ba yan? Ang tanong, nagamit ba niya yung pagiging lalo na yung nagsasabing abogado, no? Kasi alam po ninyo, hindi porke nakapasa ka ng bar, magaling ka ng abogado. Kung ikaw hindi man lang nakatungtong sa korte, hindi ka man lang nakapag-argue, hindi ka man lang nakahawak ng kaso, wag kang magmamagaling na magkukomento ka, lalong-lalo na napaka-sensitive na issue. International law pa. Correct. Comment ka ng ganun. Medyo... Prof, mag-gitara ka na lang, boss. Ganun na lang. Mag-gitara na lang daw yung abogado. Teka, Prof,
Ed, may tanong ako. Doon sa sinabi mo kasi na dapat nakatapos, meron bang dapat na maging batayan o dapat na maging basihan na kung ano yung natapos para iboto namin bilang senador o kung naaangkop ba siya doon sa tinatakbong posisyon? Meron bang batayan? May pagpipilian ba dapat o kahit na anong aral basta natapos? Kahit na anong aral, Pero actually, kaya importante yung tatlong minimum na batayan na yon, Boss Mike. Kasi sa totoo lang, marami din tayong mga naging senador na magaling pero hindi nakatapos. Yun lang dahil maganda yung naging background nila, naging track record nila, no? Kasi yon, una, educational background. Pangalawa, profession. Saka ka papasok doon sa track record. Ngayon, katulad niyan, meron kang profession, pero hindi naman ibig sabihin nakatapos ka. So dahil may profession ka, may career ka, ibig sabihin matagal mo nang ginagawa yan. May track record ka ngayon. Ngayon, kung yung profession mo at track record, ang ginagawa mo lang, ang tawag dito, kumakanta, no? Namimigay ng hoodie, no? Medyo parang hindi yata akma yun. Kumakanta, nakakasakit ka naman dyan. Kanina ko pa inaantay si DJ na mag-react Alam mo, ang kaibahan mo naman kasi, Idol, parang lahat kinuha mo na no? Magandang lalaki ka na, no? Abogado ka pa, siklista ka pa, kumakanta ka pa, singer ka pa. At hindi lang yun, Prof, doctorate pa yan. Doctorate pa yan. Doktor pa. Kaya nga, hindi ko na nga alam kung paano ko tatawagin to, kaya Idol na lang ang tawag ko Kaya nga nasa kanya ng lahat. Prof, nasa kanya ng lahat. Parang si Boss Mike lang, nasa kanya na ang lahat din. Tsaka sabihin, alam mo, hindi ako mahihiyang kunin kang abogado kahit na alam kong senior ka. Ganun lang kasi yun no? So sabihin, hindi enough yung kumakanta lang. Prof, alam mo kung meron mga tatakbo na talagang deserve maging senador. Abay, isa na si si Attorney DJ, Oo. Isa na yun Diba? Hindi ako mahilig sa politika at alam mo, nakakatungkot sa realidad ang ating politika ay nagiging negosyo ipinamamana, nagkakaroon ng political dynasty, medyo nakakalungkot. Pero sana wag pa rin tayong magsawa sa bottom para sa Gotham. Ay, teka muna. Para sa gobyernong tama. Paliwanag muna. Attorney, kasi Prof. Ed, hindi nila alam kung ano ibig sabihin ng bottom at saka yung Gotham. Paki-explain naman yon kung ano yung bottom at saka Gotham. Baka sila Yun. Paki-explain Prof. Paki-explain yung attorney, mukhang nawala si Prof. Nawala si Idol Idol. Yes. Yung bottom, isa yan sa sinusulong ng grupong The Levelers. So, sa mga nakikinig po dyan, ito pong The Levelers ay inorganisa ng ilang mga walang kwentang tao, kagaya namin, kagaya ni Boss Mike, ni Prof. Ed, para isulong yung tamang politika na hindi base sa kasikatan lamang o sa galing kumanta, kung hindi yung tamang politika. At yung bottom ay simpleng botong tama lang. At meron tayong mga panuntunan na nabanggit nga ni Ed. Siyempre, kasama na dyan yung integridad din na kung sino yung iboboto natin. Kasi ang masakit sa realidad, sa ating saligang batas, hindi nire-require itong mga ganitong characteristics para ka maging public official. In fact, mas matindi pa mag-apply sa trabaho yung requirement. May police clearance, may drug test, etc. Pero sa politika, wala Wala. Nagiging negosyo talaga na para bang, after ng term ko, anak, ikaw naman ha. So,
yun ang gusto nating i-correct. At sa bottom o sa botong tama, patuloy lang tayong magsikap na ipiliin natin yung tama. At ultimately, after ng bottom, syempre, gobyernong tama. Ayun, sabi rito nila kailangan gusto nila tapos daw ng pag-aabugas siya. Oo, para sigurado na marunong magbalangkas at gumawa ng mga pagsusuring maigi sa mga ginagawang batas. Actually, maidagdag ko lang sa Kongreso, pag sinabi natin Kongreso po, hindi lang ito yung mga members of the House o mga Congress. Hindi, ito po ay lower house at upper house, mga senador at mga kongregista. Sila po ay walang kanilang kapangyarihan at ang kanilang primary role ay gumawa ng batas. Ngayon, ako medyo hindi naman natutuwa ng sobra, kundi kasi whether we like it or not, alam mo, sabi ko nga palagi, we will always deserve the government that we choose. So, all the time, madaming nai-elect talaga sa Congress na sa palagay natin, hindi naman nagtapos ng law, walang alam sa paggawa ng batas. Pero yung iba, alam nila kung paano sila lumugar So yung iba, nagko-concentrate sa oversight function ng Kongreso. Yung oversight function, isang proseso na tinitignan, gumagana ba yung batas o hindi. At minsan, makikita mo dyan, meron ding mga alam nila na hindi nila kaya makipag-argue sa plenary. So, sa mahabang panahon, kagaya ng isang senador yan, chairman ng Committee on Silence for the long time. No, kilala nyo ba yun? Siyempre, hindi nyo kilala. Silent ka, pero nananalo. Walang iba kundi yung bida sa Batang Quiapo, no? At muli, at mukhang mananalo na naman. Pero, sa kanya, tahimik yata sa listahan yun. Pero tahimik siya, hindi siya nakikipag-argue sa plenary kasi alam niyang hindi niya kaya. Pero yung alam nilang hindi nila kaya, pero nakikipag-argue, ayun, sa dulo, nagiging meme. So, kung sino man yung mai-elect na alam naman nila yung kanilang kapasidad, pumili na lang sila sa Kongreso ng tamang role na pwede nilang gawin. Kaysa ipilitin nila na magpa-effect na kunwari, alam nila makipag-argue, hindi naman otherwise, magiging meme ka na naman. Baka yung may katalo mo. Teka, umiinit po yung usapan Oo, mukhang Sinita kong isa. Yung isa sabi niya nagawa na niyang lahat. Artista rin yan. Sabi niya nagawa na niyang lahat. Ngayon, bago natin putulin yung requirement na yan, kaya po importante yung track record. Kasi tingnan nyo din po, nasali na ba yan, nasangkot na ba sa mga anomalya. Kasi meron kayong iboboto, nasa listahan ng Magic 12 Alam po ninyo, yung kanyang tao, yun ang isinubo niya na may kasalanan doon sa PDAF niya, no? At pinababalik nga mahigit 200 milyong piso yung pinababalik ng korte sa kanya. Hanggang ngayon hindi pa niya ibinabalik. Ito mas lalo. Ito mas Mike, tapusin ko na lang. Ito nangunguna pa to. Huwag niyong kalimutan yung Parmali, mga kaibigan. Yan. Naku, mabigat na mabigat po yun. Number one yan na talagang sana naman, tingnan ninyong mabuti kasi akala ninyo mamumuka, mabait, no? May malasakit. Pero actually, hindi po, hindi tingnan niyong mabuti. Ayan mga kababayan. Bago magbabalik po kami, isang paalala lang mga kababayan Isang paalala, huwag kayong aalis. Eto po, pakinggan ninyo ang The Levelers. Ito. Kawawang bahayan, pinagsasamantalahan. Hanggang ngayon ng karamihan, dila ng dayuhan, maging mga kababayan. Marami ng pagkakataon, tunay na pagbabago isinulong. Sa huli, bigo mahigpit na hukbong.
Kapit ng makapangyarihang lulong. Bawat pag-asa, sunod sa gatong. Hanggang ganito na lang ba tayo? Sunod lang sa uso. Patuloy na naloloko, walang abas sino. Paggogobyerno at politika, payak walang sistema. Taya sa tao, hindi sa programa. Pangalan ng pera, sapat na. Kaya lagi sa dulo, lahat tayo na. Pagkasikap at pera, walang magawa. Pag-isip sa umaga, takbo. Kaya isip niya, walang plano. Tanungin mo ang bokya, bulos lang. Katat at panukalang walang kwenta. Yun ang benta, dahil nasabi nila masa. Magising na sana tayo, ikaw at ako. Huwag nang magturuan at magsisihan. Sa dulo tayo, tayo pa rin naman. Mas maganda ang mayaman sa bansa na mayaman. Unti-unti tulungan magbayanihan, hanggang maabot ang nararapat sa bayan. Hanggang ganito na lang ba tayo? Sunod lang sa uso. Patuloy na naloloko, walang abas sino. Paggogobyerno at politika, payak walang sistema. Taya sa tao, hindi sa programa. Pangalan at pera, sapat na. Kaya't lagi sa dulo, lahat tayong nga. Pagising sa umaga, takbo kaya isip niya. Walang plano, tanungin mo bokya. Budot lang kanta, panukalang walang kwenta. Yun ang benta, dahil nasabi nila masa. Hanggang maabot ang nararapat sa bayan. Magising na tayo mga kababayan. Ikaw at ako, huwag nang magturuan at magsisihan. Sa dulo, tayo-tayo pa rin naman. Mas maganda ang mayaman sa bansa na mayaman. Unti-unti, tulungan at magbayanihan. Hanggang maabot ang nararapat sa bayan. Yun, no? Yun, no? Galing nila. Galing nila, no? Grabe, galing nila kumanta. So, ayan, nagbabalik tayo. Parang hindi kayo kasalid doon, Ah, meron akong ipapakitang video. Sana naangkop sana kanina ito doon sa pahayag ni Prof na maraming mga abogado na nagkagaling-galingan na wala namang alam. Eto na. Prof, pansinin mo ito, ha? Baka sakali makapagbigay kayo ng linaw ni Attorney DJ ng inyong opinion dito at mabuksan ang isipan ng mga natutulog ang mga utak. Ito na. Posible talaga ang 20 pesos na bigas. Pero pwede siya, hindi ko lang i-share sa inyo kasi ayaw tutulungan. Ulitin ko lang. Medyo putol eh. Ito Attorney, Prof. Ito na. Imposible talaga ang 20 pesos na bigas. Pero pwede siya, hindi ko lang i-share sa inyo kasi ayaw tutulungan. Ayaw niya daw tulungan, Prof, yung gobyerno. Kaya imposible daw yon. Pero alam daw niya kung paano yon. Ang sagot ko naman, mauna na ako, no? Dumaan na naging mayor yan sa Davao at dumaan na rin ang tatay niya naging presidente at naging vice-presidente na rin siya. Wag na doon sa vice-presidente. Doon na lang sa panahon ng tatay niya,
na tumaas ang presyo ng bigas, umabot ng 80 eh. Sa Davao, hindi rin naman bumaba ang presyo ng bigas. Ngayon, ang pananaw ko at opinion ko, kung alam mo talaga, dapat no mo pa ginawa. Ano masasabi nyo dyan? Ako doon lang ako magkokomento sa statement niya, Boss Mike. No? Simple lang, dalawang bagay. Nagko-contradict siya eh. Yung una niyang sinabi, unang bagay, sabi niya, imposible. No? Pero yung pangalawang sinabi niya, pangalawang bagay, pwede daw pero hindi niya sasabihin kasi hindi niya tutulungan yung gobyerno. So, ano ba talaga, ate? Pwede ba o hindi pwede? Pangatlo, sabihin ko na lang, no? Ang mas makakaalam nito, siguro hindi abogado. Pwede namang abogado, pero kailangan may nalalaman siya sa merkado. So siguro, mas kailangan dito kung hindi ekonomista, negosyante. Para alam mo, kasi hindi lang yung production ng bigas, no? Hindi lang yung pagtanim, hindi lang yung pagdala sa merkado ng bigas ang pinag-uusapan natin dito, no? Pinag-uusapan natin dito, logistics, farm to market, and so on and so forth. Ang dami niyan, no? So, ang point dito is, pag sinabi mong hindi pwede, patunayan mo na hindi pwede, no? Ngayon, kung sinabi mo na pwede, pero parang imposible doon sa paraan na ginawa ng gobyerno, ng administrasyon, ipakita mo din. Kasi ang point kasi dito, bago ka mag-akusa, at ito classic ito sa abogado, no? Bago ka mag-akusa, dapat meron ka munang ebidensya. O katulad ng unang sinabi na hindi daw for human consumption. Hindi pa nga nadidistribute yung bigas, in-announce pa lang eh. Paano mo nalaman na hindi for human consumption yung bigas? So yun lang. Mas maraming tanong kaysa sa kasagutan. Attorney DJ, ano masasabi mo dyan? Kasi, una sa lahat, hindi po kasi ako politiko eh. Pero sa aking pananaw bilang isang patriot, bilang isang Pilipino, kung sino ang nakaupo sa gobyerno, dapat ay binibigyan natin ng suporta dahil ang tagumpay ng pamahalaan ay nagiging tagumpay naman ng tambayan. So kung ikaw meron namang nalalaman na paraan para isalba ang ating mamayang Pilipino sa mga mahal na bigas, dapat i-share mo na lang. Kaya lang, yun nga, I'm not a politician eh. So siguro may mga political agenda yung ganyan or pwedeng political gimmickry. Pero wag nating aalisin na kung parang ano rin yan, although ako, naging aktibo ako when I was a student leader, in fact, naging pangulo ako ng Central Student Council ng UST, once nai-elect na, dapat end na yung kampanya eh. Dapat hindi ka na red o green or what have you, kundi pro-Filipino ka na dapat. Doon lang nakikita natin sa dumi ng ating politika, tila hindi ganyan ang nagiging approach. Yun lang ang nakikita ko. Eto pang araw, attorney at prof, meron silang bagong propaganda. Para sa akin, bilang Marcos loyalist, para sa akin kasi, propaganda. Itong bago na naman nilang ginagawa na i-impeach daw ang Pangulo. Sa anong ground? Yun daw binabanggit ni Sara dahil daw sa pagkukulang o pakikipagkutsaba ni Pangulo, kaya nadakip yung kanyang ama doon sa ICC. Ano po ang inyong opinion? Ako sa usaping legal, meron tayong tinatawag na prejudicial question. Since ito po ay pending sa Korte Suprema, kung ano man yung legalidad o illegalidad ng pagkakaaresto, ay kinakailangan intayin ang Korte Suprema. At pagka nag-rule ang Korte Suprema, doon pa lang pwedeng mag-prosper kung ano mang kung sino man, kung may dapat mang managot o wala. So medyo premature yun. But at the end of the day, politika nga yan eh. So very obvious na may mga political agenda dyan. Kagaya nung bagong supposedly impeachment complaint na i-file, alam naman natin na recess ang Kongreso,
Pero yan ay for purposes of pronouncement, dahil malapit na siguro ang election, siguro yun yung value na nakikita ng mga lumalaban sa politika. Pero sa usaping legal, ako sa pananaw ko bilang abogado, hindi yan magpo-prosper pa until after ang Korte Suprema ay magsalita kung ano man ba yung naging aresto. Although madaming opinion tungkol dun sa pagkaka-aresto ng dating Pangulo, pero Supreme Court ang final arbiter dyan. Yun. Ako wala na ako idadagdag doon. Tama yan, no? At the end of the day, mas makikinig ako doon sa authority, no? Kaysa yung alam mo na, yung ang daming daldal eh. Ang daming mga nakikisawsaw. At saka ang daming mga nagpapaandar. Ang dami ring mga epal. Ano? Dahil nga eleksyon, kailangan nilang mapansin para nga naman matanda ng mga tao para sila'y iboto sa darating na botohan. Yun lang naman yan eh. Sa pinaka mababaw na pangangatwiran na maaabot ng ating mga manonood. Our beloved Boss Mike Cervera.